kinokonsidera na isang tagumpay para sa Kingdom of Jesus Christ ang pagbasura ng Korte ng Amerika sa iba't ibang malalaking kaso ng umano'y isa sa kanilang leader. Ito po yung human trafficking, money laundering, and forced labor. Samantala, galit na galit naman po itong si Risa Hontiveros dahil sa inaprubahan ng Comelec itong pag-file ng COC ni Pastor Apollo Kibuloy, at nananawagan naman ngayon ang mismo Department of Justice ng Pilipinas na umano'y dapat extradite na itong si Pastor Apollo Kibuloy sa bansang Amerika. Okay, panoorin po natin at ano naman po ang sagot ng legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan po yung ating panoorin at bibigyan ng reaksyon, mga kababayan. Pumirma ng plea agreement sa Amerika ang isang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ para mapababa ang kanyang sentensya sa kasong sangkot din si Pastor Apollo Kibuloy. Inamin niyang nagsasabuatan sila sa paggawa ng peking kasal sa mga miyembro para maging US citizen. Nasa frontline ng balitang yan, si Riniel Pawid. Nadidiin lalo si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Yan ay matapos kumanta ang matagal ng administrator ng KOJC sa California na si Marisa Duenas. Naghain siya ng guilty plea at pumirma ng kasunduan sa United States Attorney's Office para mapagaan ang kanyang parusa sa kasong conspiracy to commit immigration fraud. Ibinunyag ni Duenas ang pamemeke nila ng kasal ng mga KOJC member noong 2015 hanggang 2020 para manatili sa Amerika. Noong October 7, isiniwalat ni Duenas ang kanilang modus. Kunwari raw nilang ikakasal ang dalawang KOJC member, isang US citizen at isang hindi. Layo nitong maging permanent resident ang hindi pa citizen ng Amerika. Ang trabaho ni Duenas, palabasing totoo ang kasal. Pinapraktis niya ang dalawang kunwaring mag-asawa para makalusot sa mga tanong ng immigration at makapasa sa citizenship. Kapag pareho ng permanent resident ang peking mag-asawa, sunod nilang gagawin ang peking divorce para ipaasawa ulit sa iba pang miyembrong hindi pa US citizen. Ang paglilinaw po dyan, mga kababayan po natin, ng legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ, no? Kasi ang balita po mukhang itinoro o isinama po sa kanyang affidavit itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ang ayon po sa legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ, hindi po itinuturo or kasabwat si Pastor Apollo Kibuloy dito po sa mga sinasabi or kasama po sa pag-amin or bargaining agreement nitong isa sa kanilang miyembro. Kaya kinonsidera po na masyadong exaggerated umano yung pagbabalita ng mainstream media. And mamaya ay may sagot po dyan, no, itong legal counsel mismo ng KOJC para maunawaan po natin. Kasi minsan masyadong marami po yung mga dinadagdag sa mga balita ng mainstream media. Kailangan maging US citizen ang mga miyembro ng KOJC para hindi maputol ang kanilang pagsusulisit ng dolyar sa Amerika para sa bogus charity ni Kibuloy. Bogus daw. Ayon sa ating Department of Justice, maaaring gamitin ng prosecutor ang plea agreement ni Duenas para mapatibay ang kaso ni Kibuloy. Mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking. Yung kaso na yan dito sa Pilipinas, mga kababayan po natin, malinaw naman na wala pa pong sapat na basihan yan. At ang sabi nga po ng legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy, madismiss at madismiss po umano yung mga kaso na yan. At hindi po umano pwedeng gamitin yung sinasabi nilang sinabi ni Duenas, yung po yung isa sa KOJC leader po, mga kababayan, ha? By force, fraud and coercion, and sex trafficking of children at bulk cash smuggling ang hinaharap ni Kibuloy sa Amerika. Naghain pa siya ng kandidatura sa pagkasenador. Yan po yung rason kung bakit, kung ano-ano na lang po yung kanilang mga allegation ngayon. At alam nyo ba na gustong bubuksan ngayon nitong si Hontiveros ang panibago na naman na investigation sa umano'y allegation kay Pastor Apollo Kibuloy. Matindi, mga kababayan. May mga bago na naman daw po siyang witnesses, no? Napakalaking pera po ng bayan ang nasasayang dito sa mga witnesses, no? Na wala namang sapat na basihan at tinatawanan lamang ng mga legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy. So, pakinggan natin, kasi yung DOJ po mukhang kasabwat na rin eh. Kasi iba po yung tono ng kanilang pananalita. Imagine nyo po yung ibang bansa, yung kanilang mga citizen, no, ay hindi sila papayag na kukunin ng ibang bansa kahit may kaso sa ibang bansa, no. Ang gusto nila, lalong-lalo na kung may kaso sa kanila, ay doon dapat managot sa kanilang bansa. At yung mga citizen nila, for example, may kaso dito sa Pilipinas, sila mismo yung kumukuha
Hindi sila papayag na dito makulong or dito litisin ang kaso. Gusto nila sa kanilang bansa, minsan nagkakaroon pa nga po ng agreement, no? Pero sa ating bansa, ang gusto ng DOJ, ipadala si Pastor Quiboloy sa Amerika. Ang dahilan niyan ay hindi daw po siya pwede maging senador. Hindi wow. Itong pag-file ni Pastor Apollo Quiboloy bilang senador. Sabi ko nga sa'yo dahil sa pag-file niya ng senador. Kasi alam mo, medyo kinakabahan sila. Kasi malakas talaga ang tsansa na manalo si Pastor Quiboloy. Pasok sa banga kasi. Nakita na po nila yan. Ay sa tingin ho ng DOJ ay isa yung parang challenge no sa ating gobyerno. Hindi naman challenge niyan kasi mismo karapatan niya po yan. Yung mga convicted nga, di ba? O, gaya nito, sino ba isa sa mga na-convict? Ayan, si Franz Castro. O, di ba yan convicted na nga po eh. Pero nakapagtakpo pa. Si Erwin Tulfo. Yung dati, nung hindi pa na-acquit yung kaso ni Jinggoy, senador siya, di ba? At dating mga nakulong. Marami pa. Pero ito si Pastor ka, di ba? Hindi pa nga po siya natulan, no? At sa gobyerno ng USA na mag-file na ng extradition dahil gusto talaga nila magkaroon ng extradition para kay Pastor Quiboloy. Hindi naman po pwedeng maging senador ang isang accused ng human trafficking. Yan nga po, sabi ko sa inyo mga kababayan po natin, na talagang gigil po sila at gusto nila talaga na ipadala agad itong si Pastor Apollo Quiboloy sa Amerika. So yun yung mga habang proseso pa yan mga kababayan po natin. At syempre kaugnay sa issue na yan, siguro pakinggan din po natin yung mismo, ang galing mismo mga kababayan natin sa legal counsel ni Pastor Apollo Quiboloy. So para mayroon po tayong patas at mismo masagot po yung kanilang mga nireport, ang sinabi po ng DOJ. So, pakinggan muna natin si Ontiveros. Kasi gigil po siya at mukhang excited siya na makatabi si Pastor Quiboloy sa Senado. Palapit na ng palapit ang araw ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima. Sige, antayin natin kung kailan makamit po yung sinasabi niyong hustisya sa nakikita po natin. Kung ako lang mukhang walang sapat na basyan at mukhang yung mga testigo may bahid ng pagiging pokpokers. Diyos ko po. Totoo kaya yan, no? Anyway, malalaman naman natin yan. At sana po, no? Dahil gusto i-reopen ni Risa Ontiveros ang investigation dito po sa issue ng umanay pang-aabuso nitong si Pastor Apollo Quiboloy. Sana po hubaran niya na mga kababayan natin. Ipapakita niya na po yung mukha, no? Para magkaalaman kung sino-sino yung mga taong ito na humaharap sa House of Representatives. Di ba? Total, nabibigyan niya naman ng protection, no? Libre pa nga umano yung accommodation. Baka libre pa yung allowance habang buhay. Baka lang. Sabi natin to. Sa ngalan ng mga abogado ni Dueñas at isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Quiboloy, maituturing na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Napakaganda po sapagkat sa pamamagitan po ng pre-bargaining, pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss po yung mga napakabigat na mga krimen. Yun, talagang tagumpay po yan. Imagine mo, human trafficking, money laundering, and forced labor. So, mabibigat po yan. Na isinampal laban sa kanya, kagaya po ng forced labor, money laundering, at saka human trafficking, no? Yung po ay napakabigat na mga krimen at in a sense po, sabi ng abogado ni Marisa Dueñas, iyon ay legal victory, no? Wanag naman ni Balayan ang naging desisyon ni Dueñas sa tanggaping nakalabag ito sa batas sa Amerika sa usapin ng kasal o marriage. Yung po pinasok ni Marisa na part po ng proseso ng Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala punishable po sa batas ng Amerika. But of course, dahil nga ito ay punishable or pinaparusahan sa Amerika, being krimen, umamin po siya sa yung krimen, no? Ani Balayan, iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng KOJC at sa batas ng Amerika. Samantala, nilinaw din ni Balayan na hindi totoo ang mga kumakalat na balita na tumalikod na si Dueñas sa KOJC. So, ayan po at hindi pa pala tumalikod pero kung si Ontiveros po ang magsasalita,
hinihikayat niya daw po ito na magsalita at ilaglag po itong si Pastor Apollo Quiboloy. At kung sa balita rin po natin papakinggan, sinasabi na nilaglag daw si Pastor Quiboloy ng dating QOGC leader. Talagang nagki-create po sila ng kanilang sariling kwento para lang mapapaniwala ang taong bayan na si Pastor Quiboloy ay pinagkalulo na po o nilalaglag na, kinakanta na ng kanyang mga leader. Pero hindi pala totoo. Grabe mga to. Nananatili itong matapat sa simbahan at kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Pinaka-importante, Ina, na gusto naming bigyang linaw. Si Marisa Dueñas po ay hindi tumitiwalag or lumalaban sa sino man sa Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pag-enter ng plea bargaining. In fact, sinuportahan niya po ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang walang krimen na forced labor, money laundering at human trafficking. She remains to be a loyal servant or full-time miracle worker po ng Kingdom of Jesus Christ. So ayan po, narinig po natin ang abogado, legal counsel po ng QOGC, at legal counsel na rin po ni Dueñas, isa po sa leader ng QOGC, kung saan ay napawalang sala sa ilang malalaking kaso sa Amerika. So sana susunod dyan ang kay Pastor Apollo Quiboloy, at ang abangan po natin ang dito naman sa ating bansa, kasi matinding laban ito, lalo na ngayon po mukhang nagkakaisa po DOJ, Hontiveros, siyempre administrasyong Marcos, ayaw na ayaw po nila na makaupo yan si Pastor Apollo Quiboloy sa Senado, kaya gagawa sila ng paraan para maharang po yan. Maalala po natin, kahit noon pa yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, ginawa nila ang lahat, may mga disqualification pa na final at kung ano-ano pang mga kaikikan para maharang ito, pero naging presidente pa rin ito. Dito naman kay Pastor Apollo Quiboloy, hindi lang po QOGC ang handang sumuporta sa kanya, dahil majority po ng mga Pilipino ay naniniwala na ito ay political propaganda lamang, at dahil siya po ay close kay Pangulong Digong at maingay na rin po sa pagbabatikos sa administrasyong Marcos, kaya nangyari po ito sa kanya. So abangan natin kung sino daw po yung ihaharap ni Hontiveros na mga panibagong witnesses na umano'y magtuturo naman dito po kay Pastor Apollo Quiboloy. So titingnan po natin kung magtatagumpay po ito sila sa kanilang mga black propaganda. Although nasa kanila po yung resources, nasa kanila po yung yaman, pero hindi naman nila kontrolado ang karma. Minsan ang karma biglang dumarating na hindi inaasahan. Kaya good luck na lang sa kanila, and titingnan natin kung kaya nilang harangin po at mapa-extradite nila itong si Pastor Apollo Quiboloy. Okay? So thank you and God bless po. Maraming salamat.